Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Meron po tayo ngayong gagawing isang Hanabishi na mini freezer. Dinala po ito sa atin ng ating minamahal na customer at ang sabi daw po ay unti-unting nawala yung kanyang lamig dahil ng kanyang gawin yung kanyang mga itinitindang yelo at saka mga frozen ay unti-unting nagsilambot. So dinala sa atin para patingnan. Samahan nyo po ako at ating titingnan kung ano ang problema ng mini freezer na ito. At yan, kanyang patak Hanabishi. Ayan. So tingnan natin kung ano ang problema po ng freezer na ito. Yan yung kanyang ibabaw. Ito naman yung kanyang loob. Ayan. Medyo maliit lang. Unang dati ay atin muna siyang i-visual check. Ayan. Ikutin natin siya. Titingnan natin yung kanyang bandang likuran kung ano yung status ng kanyang compressor. Yan, sa kanyang cover. Ayan. Tingnan natin. Ayan. Yan yung kanyang loob. Ang napansin ko lang ay ito. Ayan. Basa siya ng langis. Ayan, oh. Ibig sabihin dito nagkaroon ng leak yan sa lugar na to. Oh, ayan, oh. Puro langis. Malaman kung saan siya. Ano, dito. Hanggang dito ay, oh. Ayun. So, tingnan natin ba't may langis siya rito sa lugar na to. So, pasisingawin natin siya rito. Titingnan natin kung meron pa. Ibig sabihin, mahina lang. Mahina yung kanyang leak. Dahil nakita natin siya sa discharge line. So dito tayo maglalagay ng kanyang service valve dito sa kanyang filter dryer. Dito natin siya papadaanin para makita natin yung kanyang compressor. Makita natin yung kanyang discharge line. Malaki ang butas pero ito mga ganitong klase ng butas. Halos dry leak lang ang butas nito eh. Bubunutin natin itong kanyang service valve. Bunutin natin to para makapaglagay tayo dito ng access valve natin para pagka tayo nagkarga dito na rin natin siya papadaanin. Ayan. Para makapagligtas tayo. Ayan natin. Magpuproceed tayo ngayon ng leak test. Titingnan natin tong lugar na yan kung may leak siya dyan. Gamit yung ating nitrogen ay magli-leak test tayo. Yan. Dahil nakabukas na tong high side natin, titingnan natin kung lagyan natin siya ng mga 100 PSI. Yan. Tuloy lang natin. So yun, okay na. Dahil nasa ang leak nito ay talagang yung tinatawag na dry leak. So naglalangis lang siya pero hindi natin mahuli yung kanyang leak. So ang gagawin natin, bubunutin natin yan. Dudublihin na lang natin ang hinang para sigurado tayo. Lalagay tayo ng panibagong access valve kasi binilay natin to, ating puputulin para malagyan natin siya ng ating bagong charging line para makapag-flashing tayo. Putulin lang natin to sandali. Ayun, oh. Bubunutin natin itong lugar na to. Papagandahin natin kasi pangit yung kanyang dugtungan, oh. Masyadong maiksi. Yan. Maiksing masyado. Kaya siguro doon ang kutob ko nag-leak yan eh. So linisin natin mabuti to. Yung kanyang dugtungan na yan. Para maganda yung ating paghihinang niya maya. So yan, kinapala natin to, yung lugar na to. Tapos dinugtungan natin na medyo malaki. Kasi ang purpose niya kaya malaki nilagay ko para makabaw ng husto tong ating copper tube dito sa bakal niya. Hanggang dito ang haba niya. Yan. Kaya malaki yung kanyang pasok niya. Paplasingin natin, titingnan natin siya kung may lalabas siya ditong langis. Kasi itong lugar to galing to ng condensing unit. Kung wala siyang lalabas na langis dyan, pagkatapos nating ma-flashing, yan, hindi na tayo gagamit ng 141B.
Ayan, palibasa nga malinis siya. Ayan o. Wala siyang langis na nalabas. Ibig sabihin hindi nakabumba ng langis yung compressor. So pwede na natin ito. Maglalagay na lang tayo siguro ng plug sa pagkakarga natin. Ililigtasin na rin natin yung ating hininay kung okay siya. So ayan. So wala tayong nakikitang bubbles. So okay yan. Naipasok na natin. Hihinangin natin siya. Ibabaw lang natin mabuti itong kanyang discharge line. Papasok natin mabuti. Kapalan na lang natin kasi dito tayo nagkaroon kanina ng suspected So kapalan natin itong lugar na to para sigurado. Bali repair na rin po ito, itong freezer na to. So ito yung ginamit niya. Ayan, masyadong maiksi yung kanyang pagkaka-flare dito. Yan. Bakal to ano yan to copper tube. Pagka ganyan ang tayo na copper at saka yung bakal, dapat mahaba yung bowl niya. Medyo i-oversize na natin tong lugar na to para pag ipinasok natin dun sa kanyang discharge line, mahaba yung papasok. So, katulad nung ating ginawa na yan, in-oversize natin to. Itong dugtungan na to. Yan. In-oversize natin para malalim yung kanyang bound dito sa lugar na to. So okay na yan. So para sigurado yung ating trabaho, bunutin natin itong kanyang suction line. Bubugahan natin siya. Titingnan natin kung may lalabas na langis dito sa ating capillary. So bubunutin natin itong ating suction line na yan. So yan, gamit yung ating nitrogen ay ipa-plasing natin. Titingnan natin kung anong lalabas ito, kung may langis siya. Bali sa suction line natin nilagay itong ating charging port at open na itong ating high side. Buksan natin. Tingnan natin kung anong makikita natin sa suction line niya. Minimum lang tayo sa mga hanggang 75 PSI. Tingnan natin dito. Tingnan natin kung makapal yung lalabas sa kanya rito. Yan. So palibasa yung may nakakuha tayong langis, paplasingin natin ng 141B yan. So lalagyan natin siya ng 141B. Sinalin lang natin dito sa ating buti ng 4 kantos. Kasi pagka ganitong tag-ulan, medyo mahirap maggawa ng refrigerator sa totoo lang. Kasi masyadong ma-moisture. So kailangan nating siguraduhin malinis na malinis. Palibasa nga maliit itong lalabasan niya, ay hihintayin natin yan, medyo matagal yan. Kaya medyo konting pasensya. Kahit pasabihin na nitrogen yung ginagamit natin, palibasa nga malaki yung lalakbayin niya dun sa loob, medyo matagal bago lumabas. So hihintayin natin. Palibasa nga po ay busy tayo sa ating ginagawa at nagtitinda pa tayo dun sa aking tindahan. Ayan, nakalabas yung kanyang 141B at saka langis nang hindi ko nakita. Ayan, pero anyway, ito siya, ayan. Marami siyang nakuha ito. Daming lumabas sa kanya, so okay na yan. Sasaydin lang natin at ipoprocess na natin siya. So palibhasa nga lumabas naman yung kanyang 141B. Babanlawan natin siya ngayon ng ating refrigerant. So para siguradong malinis na malinis. Liquid yung ilalagay natin. Isang bigay lang. Yan. Sumirit na siya ng gusto. Ayan o. Yan yung nag-final sa kanya. Yung ating refrigerant. Ilalabas niya lahat yung 141B at saka yung langis na naiwan sa loob. Ayan o. Parang gripo. Ayan o. So sure na sure tayo na yung ating trabaho ay malinis. So dahil nga sa ako ay nag-flashing ng 141B sa evaporator, hindi na ako gagamit ngayon ng plug. At saka hindi naman umulan at medyo maaraw. So pwede nang kargahan natin yan ng walang plug. Bali sasaydin lang natin yung kanyang 141B sa loob at saka yung refrigerant na ilagay natin. At papalitan natin ng filter yan at magpaprocess na tayo. So nung maubos na nga yung ating pinasok na refrigerant na 134A, ay babanlawan naman natin siya ng nitrogen uli. Lalagyan natin siya ng 100 PSI.
So ayan, tingnan natin. 100 PSI ang ating ilalagay sa pagkakataong ito. Ayun oh. Ayan. Ayan, sumasagit na siya. Bali, binabanlawan lang natin. Ayun, wala na oh. Malinis na, wala na siyang langis na nalabas. So, tatanggalin na natin to. Tayo ay magpuproceed na. Bunutin muna natin itong ating service valve na nilagay dito sa ating suction line. Ayan. Babaw lang natin mabuti para mahaba yung kanyang pasok ng tubo para matibay. Ayun. Ayan. Ibinalik natin sa dating sukat niya. Natin ngayon hinangin. Isang mabilisang hinang lang to kasi mainit na yun. Ayun, oh. Hinangin natin para sigurado. Tayo ng extension dito kasi medyo napahaba yung ating inilagay na copper tube para kabitan itong ating filter dryer. So yan. Okay na. Tanggal natin itong ating mga kalat dito. Yan. So babacuum na tayo. Siguraduhin lang natin na sarado itong high side natin. Pagkatapos itong suction line natin, naka all the way open yan. So yan, siguraduhin natin yung ating mga dugtungan ay mahigpit para hindi tayo mapasok ng moisture. So yun natin. Vacuumin lang natin siya ng 15 minutes. Nag-initial muna tayo ng 20 PSI. So bago tayo mag-process ng ating pag-recharging, nais ko munang pasalamatan po kayong lahat sa patuloy nyo pang pag-subscribe sa akin, sa inyong patuloy na panonood ng aking video. Sana po may natutunan kayo. Ang payo ko lamang po dun sa mga baguhan nating na mga technician na nagnanais na matuto ng refrigeration, air conditioning o mga pag-repair. Ang nais ko lang pong ipaalala sa inyo ay huwag niyo pong kalilimutan yung safety. Kinakailangan laging safety yung ating katawan para sa ating paggagawa ay lagi tayong ligtas, hindi tayo masasaktan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lagi po nating tatandaan na ang pag-iingat isang kayamanan sa lahat nating ginagawa. Bago natin gawin ang isang bagay, pag-isipin natin munang mabuti. Huwag tayong tira ng tira, huwag tayong padalos-dalos para sa ganon makaiwas tayo dun sa mga maaring masaktan tayo dun sa ating ginagawa. Salamat. Para dun po sa hindi pa nagsusubscribe, pakisubscribe po. At naman po sa mga nagsusubscribe sa atin, sana po ay magpatuloy kayo. Wala namang unsubscribe. Joke lang po. So marami pong salamat sa inyo at tayo ay magpapatuloy na dun sa ating ginagawa. Bali, gusto ko lang samantalahin yung pagkakataon na kayo ay aking mapasalamatan kayong lahat po. Marami pong salamat. So tingnan natin yung kanyang loob. Ganda. Okay na yan. So dito po natatapos muli yung ating isang project na mini freezer na ating ginawa. Ang naging problema nga po nito ay dry leak. So marami pong salamat sa patuloy niyo pong pag-subscribe sa akin. Nawa po ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon ay sumating lahat. Marami pong salamat. God bless po.